our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you higher. Hello, good evening po sa lahat. Maraming salamat po sa unang-una sa ating Panginoon for another night, no? Another Sunday na tayo po ay pinayagan na tayo ay makapag-share sa inyo ng mga importanteng bagay. Alright, so shout out ko yung mga nakita ko kanina na nagsabi na hello Pastor, hello din, no? So maraming salamat sa inyong pagsubaybay po sa ating podcast, no? So maybe next Sunday meron po akong guest, isang Amerikano. Maybe we will talk about something, no? Ano ko lang muna kay Rasya. So sana po ay abangan nyo yan, no? It's about the Dorian principle siguro na ating pag-uusapan. Maybe next Sunday kung available siya, no? So tonight, ang atin pong pag-uusapan yung mga misrepresentations, no? Or misinterpretation ng mga anti-usas sa mga verses, no? Kaya limitado kasi sa debate, hindi mo ma-explain yung lahat, no?
mga implied, no? Mga implied na mga passages. So, bago yan, magdasal muna tayo, magpasalamat sa Diyos. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo, Panginoon, at naghihingi ng tulong dahil alam namin kung wala kaming magagawa. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, at strength, lalong-lalo ako. And I pray for our audience that will be listening with this podcast. Open our minds and our hearts. And I pray for Brother Asha for strength in his family and provision sa need niya, Panginoon, as moderator. And we pray, Lord, that you will bless us tonight. We prayed, Lord, that we will come up to a wisdom that is not from me, but from your word itself, Lord God. So we pray all these things with thanksgiving in our hearts sa pangalan ng aming pinakamamahal na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. All right, so ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ang misrepresentations or misinterpretations. Mga OSAS, ano po kami, very particular po kami sa tinatawag naming the law of non-contradictory statement, no? Kasi nga kung napapansin po ninyo sa mga debates ko o sa podcast ko, talagang sinisegregate ko yung mga bagay-bagay, like for example, born of God, ang faith, iba yan, at iba yung resulta na pag natanggap mo na si Kristo by faith, meron kang eternal life, you're born of God, and you are a child of God, parang gano'n, no, mga kapatid. So iba-iba po yung segregations dyan. Kapag hindi mo alam yan, magkakarambula talaga yung yung pagtuturo mo. Pero kami, hindi po kami gano'n eh. Kasi nga, kapag hinalo-halo mo, magkakaroon ng contradiction yung statement, no? So halimbawa, mga explicit na passage, no? Yung binigay ko sa debate namin ni Mario, mga explicit passage yun. So, meron talagang salitang sheep, meron talagang mga promises andun, yung sino ang nagsabi, mga ganun mga kapatid at mga kaibigan. So, explicit yung aking mga passages, no? Yung binigay, walang sheep, sino kaya ang sinabihan nun? Sino ang nagsabi? Diyos ba kaya ang nagsabi mismo? So yun mga kapatid, kasi ang Panginoon gumagamit ng writer o writers na based din sa kanilang as human, no? Meron yung tinatawag natin plenary at verbal inspiration na hindi inaalis ng Panginoon ang personality ng isang tao habang nagsusulat, kagaya ni Peter, makita mo yung expression niya. Si Paul, makita mo yung lawyer talaga siya dahil nga yung sulat niya, law, lawyer talaga siya, no, mga kapatid at mga kaibigan. So, hindi inaalis ng Panginoon yung personality ng tao habang siya nagsusulat. Ginagamit ng Diyos yun. So, dapat maintindihan natin yung literary form, ano yung language na ginamit, kung lawyer, anong ginagamit niya palagi. So, yun mga kapatid at mga kaibigan, itong law of non-contradictory statement, sa batas ginagamit din ito eh, no? So ito yung conscious kami, dapat hindi mag-contradict ang statement ng Panginoon. Dahil kung mag-contradict ang statement ng Panginoon, halimbawa sinabi niya hindi kita iiwan, tapos sa kabilang verse iiwan kita, that is a contradictory statement. Hindi siya pasok sa non-contradictory statement, kapatid. So same Jesus nagsabi na kukunin kita, and then same Jesus sasabihin hindi kita kukunin, so that is hindi pasok sa non-contradictory statement, no? Ano itong non-contradictory statement, mga kapatid? Galing po ito, no, sa kay Aristotle, no? Metaphysics book Gamma chapter 3 and 1005 B19-20. Anong sabi ni Aristotle, no? Sabi niya, it is impossible for the same attribute at once to belong and not belong to the same thing and in the same relation.
So ginamit po ito at parang paraphrase nila at sabi, a statement and its direct contradiction cannot both that be true at the same time in the same context. Nabasa ko rin din ito kay Brother Rasha, nag-post siya sa non-contradictory statement. So, tingnan nyo dyan mga kapatid, take note for that same time in same context. Importante talaga kapatid, mga kaibigan, ang context. Kung hindi mo basahin ang context, wala. Patay tayo dyan mga kapatid, mga kaibigan. So, when we talk about same time, this means you evaluate the truth of the statements in one specific moment or period, no? Not across different moment or period. Sabi mo, wala ako sa bahay alas 10. Pagkatapos sinabi mo, andun pala ako sa bahay alas 10. So same time, same period, so that is contradictory statement. Hindi pasok, no? Maano ka niyan? Mapriso ka kapatid, no? Kung sa kaso pa. Pag sinabi mo ding same context, it refers to the conditions, meaning, and situation in which the statement is made. Pag sinabi mong context, andun na lahat. No, hindi ko masabi dito, pero mga examples lang ito. Context includes definition of terms. I-define mo ang regeneration, i-define mo ang salvation, i-define mo ang election. Dapat nakadefine yan lahat. Justification, sanctification, glorification. I-define mo lahat para alam mo ang context, no? Mga kapatid at mga kaibigan. I-define mo ang sheep, i-define mo ang save, mga kapatid at mga kaibigan. Then location, ang author, sinong nagsabi, ang audience, sinong sinabihan. Importante yon. Circumstances, point of view being used. Ano bang point of view? And then, conditions under which the statement is evaluated. Ano bang condition? Galit ba siya? Or ano ba? Ano bang condition nandun? Bagsak ba yung feeling niya? Kaya nasabi niya yon, ang author. So, tingnan natin ngayon, as we continue mga kapatid, makita nyo yan ngayon. Alright? So, yun po ang ano po natin dyan, na kaming OSAS, lalo lang kaming mga Calvinist, we are very particular to that, no? Grabe, ano yun, deep study talaga yun mga kapatid at mga kaibigan. Alright? So, ito yung OSAS beliefs, no? Pakinggan nyo ito mga kapatid at huwag nyong putulin, huwag nyong i-misrepresent kami. Number 1, we believe that sheep still go astray. Nagkakasala pa rin. We believe that good shepherd will find and rescue us. That's a promise. Sinabi ko na yan, may verse yan. We believe that sheep confesses and repents of its sin. And then we believe that the good shepherd keeps on cleansing us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Palagi, keeps on cleansing us. Araw-araw. The blood of Christ keeps on cleansing us if we confess. And then number 5, we believe the good shepherd will keep us forever. Mga kapatid at mga kaibigan, ang sa Matthew 25:33, kung andito yung Bible ko mga kapatid. Tingnan natin yung Matthew 25, alright? Anong sabi sa Matthew 25:34? Dito makita natin mga kapatid ang yung final ito sabi dito, and he shall set the sheep on his right hand, sa final na judgment, but the goats on the left. So kung makita mo ito mga kapatid, nasa to? Isang kingdom, no? Naghalo ang sheep at saka goat. So kung may nakita kang itinakwil na salita, dahil galing siya sa loob, itinakwil siya palabas. Goat yun. Dahil nga nagmix ang sheep at saka goat. Sa church ninyo may sheep, may goat. Yan mga kapatid, mga kaibigan. Pero on the last day, sabi ng Panginoon, ang sheep sa right hand. Tingnan nyo mga kapatid tingnan nyo. Ang sa 34, then shall the king say unto his right hand. Sino yung nasa right hand? Ang sheep. Anong sabi ng king sa mga sheep? Sabi niya, come ye blessed of my father, blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you. Look at that. Prepared for you from the foundation of the world. Ibig sabihin, nakaprepare na yung
kaharian para sa mga sheep lang talaga. Prepared for you from the foundation of the world. Ibig sabihin mga kapatid, mga kabigan, walang mawawala kahit isa. Kasi nakaprepare na eh. Nakaprepare na yan para sa mga tupa. Nasa Bible yan. Hindi yan galing sa akin. Baka sabihin nyo, ito talaga dahil kalbi. Hindi, nasa Bible. Mabasa mo yan. Verse 34, ang sheep, ano na talaga, prepared na sa kanila yung yung kingdom. Alright? Sa goat, wala ang goat. Itinakwil, itinapon sa karagat-dagatang apoy. So yun ang bakit kami naniniwala that the good shepherd will keep us forever. Why? Because the kingdom is prepared for the sheep before the foundation of the world. Nabasa natin yan sa Bible. Clear as crystal. Explicit, my sheep, and then may salitang before the foundation of the world. Very explicit, mga kapatid at mga kaibigan. So, non-contradictory kami dyan kasi walang nag-contradict dyan sa amin, ano? So, mamaya, tanongin nyo ako kung may nag-contradict ba dyan sa aming stand. Mga kapatid at mga kaibigan. Right? Now, punta tayo sa Hebrews chapter 10. Ito yung ginagamit kasi, lalong-lalo na si Mario, ito yung pabalik-balik niyang sinabi, no? Hebrews chapter 10, 26, 27. So gamitin natin ngayon ang literary, linguistic, at saka contextual study. So kapag hindi mo yan ginamit, kapatid, sorry, may posibilidad na you will misinterpret the scripture, no? So kami, nag-aaral kami niyan, hanggang ngayon, grabe yung pag-aaral. Kasi sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly interpreting the scripture. Nasa Bible yan, mga kapatid. We are commanded to study. No? Lalo na ang grammar. Importante yan masyado, mga kapatid. Ano? So ito yung anti-osas misrepresentations. Gumamit ng Hebrews chapter 10. Sa video ko, na-explain ko na ito, pero ito, ikaklaruhin ko ha. Now, si Daniel Wallace is one of the prominent Greek scholar, yan mga kapatid. Yan ang ginagamit naming book. By the way, ako yung nag-aaral sa hindi namin Baptist na school ha. When I took that master's degree sa Koinonia Theological Seminary, hindi Baptist yun. So, hindi bias. So, may kaklase akong pare, may kaklase akong, may schoolmate akong Madrake, pare, andun lahat. No, mga Pentecostals, iba lang yung kinuha nila, siguro mga about management. Doon ako sa biblical language, no? So, natapos ko yung sa Greek, sa Hebrew, hindi ko natapos continuous, pero because of reasons. Pero mga kapatid, I'm not expert. Kaya nga, ang kinukonsulta namin palagi sa Greek, si Daniel Wallace, ano? So, ito yung summary, no, ng kanyang sa Hebrews 10, 26, 27. Ano ba ang, doon mga kapatid? Yung sinabi, sin willfully. Ano ba yun? Na-explain ko na sa video ko yan. So ito, hamar tanonton. Okay? Present participle. Yung sin willfully, yung word na sin, willfully, is continually, habitually sinning. Not a single act. Yung parang, habitual na, continual sinning. Ano yun? Ano yung sin na yon, singular, na continual na ginagawa, na wala nang patawaran, wala nang natirang offering. Ano yon? So ang kasunod dyan, mga kapatid, is ang willfully. Ekosios. Voluntarily, deliberately, with full intention, willfully. No? The lexical semantic field requires a meaning more like defiant apostasy. Remember that. Merong apostasy kasi, no? Than moral failure. The context explicitly defines this as rejection of Christ's sacrifice. Verse 26 and 29. Basahin niyo mga kapatid ang context. The logical flow of Hebrews chapter 6 and 10 treats apostasy in covenantal categorical terms. Thus, the Greek grammar and rhetorical context points to a single type of sin. Yung sin willfully, nag-point yon sa single type of sin. Ano yon? Nandito, a deliberate
ongoing informed abandonment of Christ and His sacrifice. Bakit? Kahit na alam na nila, the knowledge of truth, alam nila ang truth na si Kristo lang talaga yung dugo niya, yung dugo lang talaga niya ang makapagpalinis ng ating kasalanan, ang mag-cover ng ating kasalanan, ma-atone tayo by the blood of Christ. Kahit alam na nila yon, palagi pa rin silang nag-offer ng blood of bulls, blood of goats. Tingnan nyo ang context sa chapter na yan. Near and immediate context. So palagi pa rin sila nag-o-offer. Hindi sila naniniwala insulto sa kanila, insulto sa Panginoon, I mean. No? Na parang inapak-apakan mo lang ang Son of God, yung ginawa niya. Kasi instead na tapos na, sabi na tetelestai, it is finished. Tapos na, tetelestai, it is finished. Tapos na, wag na kayong gumawa ng iba. Eh, anong ginawa nila? They continue to offer the blood of bulls and animals. So, if we sin willfully after we have the knowledge of truth, ano yung truth? Na si Kristo lang, ang kanyang sacrifice lang, ang makapagpatawad sa atin. Hindi na yung Mosaic law na offering of bulls and goats. Yun ang context. Context yun. Bakit natin ginagamit? Mga antay-usas, tanungin ko kayo, bakit nyo ginagamit yan? Tuloy nagkaroon ng contradictory statement. Sabi ni Kristo, na hindi ko kayo, hahanapin ko kayo, pag mawala kayo, pupuntahan ko kayo, hanggat hindi ko kayo makita, hindi ko kayo tatantanan. Sabi niya sa sheep, sa Luke chapter 15. Pero pagdating dito, bakit wala na. Parang ginawa natin si Kristo na liar. Parang ginawa natin ng Diyos na liar. Sa Ezekiel nga sabi ng Panginoon, hahanapin ko sila. Gagamutin ko sila. Sabi ng Panginoon. Ngayon, bakit i-reject? Wala nang chance. So, yun mga kapatid, mga kaibigan, because you are not aware of non-contradictory statement. Dapat walang contradictory statement, mga kapatid. Why? Because the context has been misinterpreted. Hindi kagaya namin na talagang pupunta kami. Kasi walang private interpretation dito, mga kapatid. Bakit? Nakabase kami sa Greek eh. Amar tanonton. That is present participle. Hindi akong gumawa niyan. In other words, ako mababase lang doon. Hindi ko gagawin, pag nag-immoral ka, hindi, malayo. So, hindi ako ang gumagawa sa interpretation, kundi ang verse mismo, ang passage mismo. Alright? So, tandaan nyo, I hope tandaan nyo, ang Hebrews chapter 10, bawal siyang gamitin patungkol sa pagkawala ng kaligtasan. Kung makagawa ng kasalanan. Ang kasalanan lang sinabi dyan is to abandon Christ and His sacrifice. At mag-continue pa kayo mag-offer ng kahit ano dyan, dagdag sa ginawa ni Kristo kumbaga. Sige, dagdag pa kayo dyan. Hindi kayo maliligtas talaga pag dinagdagan nyo. Insulto kasi yun sa Panginoon eh. Andun ba tayo? Nakatulong ba tayo sa kanyang kamatayan? Wala. Wala kahit man lang nandun ka, nag-ano ka sa Panginoon. Kasi masakit ang mga pako. Wala ka dun, wala tayo dun, wala tayong ambag. Kung sabi ng Jesus, it is finished. Tetelestai. Wala na, paid in full. Ano pa bang idagdag natin? Pag magdagdag ka, mga blood of bulls and animals, wala. Sabi dyan, wala nang natira. Wala na talaga, kundi impyerno na. Yun ang ibig sabihin dun, mga kapatid at mga kaibigan. Pangalawa, ang second, John 15. Number 2, John 15. Ito yung ginamit ni, sino yan, na kadibati sa punto por punto ni Pastor Solitario, Pastor Lloyd. John 15. Usually ito yung ginagamit eh. Ginamit din ito ni Mario. Ano ba ang dapat nating tingnan dyan, mga kapatid? Okay, kung meron kayong ballpen at papel dyan, o kaya kung gusto nyong hingiin itong aking copy sa PowerPoint, puntahan nyo po, mag-subscribe lang kayo doon sa YouTube channel ko para ipasa ko to, bigyan ko kayo ng link o ibigay ko sa inyo itong PowerPoint.
Alright, may YouTube channel po ako, mag-subscribe kayo doon, tapos ibigay ko sa inyo yung itong copy ng aking PowerPoint. Lahat ng PowerPoint ko dito, ibibigay ko sa inyo para may copy kayo. Now, what are important Greek words to note here? Number 1, klema, the word branch, means shoot connected to a vine which carry the fruit. Alright? So, ang klema na sinabi dyan, yung branch na ang branch nga, parang mahaba pa yan eh. Kung may bunga dito, dito ang bunga, so kung branch nga eh, vine kasi ito, so medyo mahaba yung branch mga kapatid, ano? So may mga bunga dyan. So, ang branch, yun yung nagdadala ng bunga. Alright? Ang vine, si Kristo yung reason why tayo andyan, nag-exist tayo at mamunga tayo. Dahil nga na doon tayo nakakabit sa body, sa vine na si Jesus Christ, tayo lang nagke-carry ng bunga. O tayo lang ang instrument na ginamit ng Panginoon na doon kakabit yung bunga. So dapat yan ang ating tandaan. Means shoot connected to a vine which carry the fruit. Now, ano ang context dyan? Ang context, it's not about the sheep, which is identity. Pag sinabi mong sheep, identified ka na sheep belonging to God. Sheep is identity, while branch is instrument. Ang layo. Tapos sabihin mo, mawala ang sheep. Bakit nag-shift ang Panginoon ng pangalan from sheep to branch? From identity to instrument. Ang layo. Kung sa contradictory statement pa yan, ay wala talaga kapatid. Kapag ibangga mo ang John 15 at saka yung sinabi ni Kristo na hindi niya hayaan ang kanyang tupa, John chapter 10, ibangga mo yan, wala kapatid. Kaya nga, sabi ng ibang mga yung hindi naniwala sa Bible, wala, nagdebate ang mga, puro nagniwala sa Bible yan. Kasi nga, pinagbangga natin yung Bible eh. Banggain mo yung explicit, ang binangga mo, implied. Saan ang sheep dyan? Sa John chapter 10 may sheep. Para sa sheep talaga. Sa John 15 may sheep, wala. Wala. Anong ginamit? Branch. Ang sheep is identity, branch is instrument. Ang layo. Di ba? Diyan tayo nagkagulo-gulo. Tingnan mo tuloy. Kahit di ba? Kahit Baptist nagdidebate, sa Balista, sila tayo lang dito. Ang nakikinig, hindi niwala sa Bible. Tingnan mo itong mga mga Protestante na to, mga Katoliko, pareho silang naggumamit ng Bible pero nagsusuntukan yung kanilang bersikulo. Bakit? Kasi yung explicit na sinabi, binanggaan mo ng implied. Sa korte yan, hindi pwede. Hindi pwede sa korte yan. Circumstantial evidence must be provided at least 3. Ang explicit, solid na yun eh. Solid na yun. Pero kailangan pang i-prove yun. Pero at least, sa weight of evidence, mas mabigat yung explicit na proof. Like for example, sinong nagsabi, nagmamay-ari talagang nagsabi. Sinong sinabihan niya? Ito. Solid yun. Dito, sinong nagsabi? Ay, ang kapitbahay. Narinig ng kapitbahay na yun daw, mawala daw. Anong mas mabigat? Ang nagmamay-ari o ang kapitbahay? So yun, mga kapatid, anong situation? Anong context? So hindi natin na recognize that the word branch or klema, which it's shoot connected to the vine, which carry the fruit. Mga kapatid at mga kaibigan. Another na i-take note natin mga kapatid, important words. Number 2, karpos, fruit. Ano ang fruit? Means produce, outcome, result, evidence. Layo. Di ba? Katulad ng born again. Dito yan ang born again, regeneration, the work of God. Ano yung faith? Sa atin yun. Pag niniwala ka, eternal life nagsimula. Ang layo mga kapatid, mga kaibigan. Katulad dito, sa kaligtasan, paano magiging tupa ng Panginoon. Di ba? Tapos, pag natupa ka na, doon ka na magkakaroon ng evidence. Hindi evidence diretso. Ano ba yan? Kapatid, mga kaibigan, iba yon. Magtanim ka ng ubas, yung grapes. Tingnan natin kung mag-evidence ka diretso.
Saan ba yan makikita mo? Magtanim ka, tapos fruit ka agad. Ang layo pa. Magtanim pa, ilang taon pa yan. Ilang taon pa yan bago pa mamunga. Di ba? We cannot judge even ang isang tao nagkasala. Hindi natin ma-judge hanggang buhay pa yan. Hanggang buhay pa yan, hindi mo ma-judge na hindi kaligtas. Hindi mo pwedeng i-judge ang tao hanggang buhay pa. Oh, tingnan nyo yung magnanakaw nga, last minute na. Oh, we cannot judge. That is why Jesus said, do not judge. Hindi yan ligtas. Kasi gumawa ng ganito, bawal yun, kapatid. Kasi habang buhay pa yan, may pag-asa. Oh. In other words, ang kartos, ang fruit dito, evidence yan. Malayo yan doon sa pinagmulan mo na kaligtasan, bunga. Ito, in other words, ang context is not about losing salvation, but rather losing an outward evidence of salvation. Oh. Diba? Halimbawa, may anong bunga ng mag-asawa? Mag-asawa kayo, anong bunga? 'Di ba? Bata. May mga mag-asawa walang bata, walang bunga. Anong ibig sabihin? I-reject mo na lang. May mga punong kahoy diyan na walang bunga. Oh. Kasi nga hindi mo pa alam kung kailan. Kami 10 years nga kaming ng aking asawa na dumating itong aming anak, ang aming bunga. 10 years. Pero yung iba, wala na. Hindi na si Roque makaanak. Oh, di ba? Kasi nga, the context is not about losing salvation. It's losing an outward evidence of salvation. Oh, pangatlo, mga kapatid at mga kaibigan. Ang salitang eblete, no? Eblete etzu. Cast forth. Ano ang cast forth? Pag nabasa mo, cast forth. Talagang ano yung tawag dun sa Tagalog, no? I-reject ka sa English pa. Ano yan? Aorist passive indicative of balu, which means was thrown out, was cast outside. Pag nabasa mo kaagad, ano yon? Ano na talaga yon? Oh, mga kapatid, mga kaibigan, kasi nga pagdating mo sa verse 3, ang kinausap ni Jesus Christ ay ang mga disciples na talaga. Wala na si Judas, mga kapatid. Alam natin wala na si Judas. Yung verse 2 doon, maybe Jesus Christ is explaining na may mga tao na talagang hindi kasali yung sa verse 2. Pagdating sa verse 3, kayo ay nilinis ko na. So, ibig sabihin, pure na yung nakikinig doon. Pure na yun na kanya. Oh, pure sa kanya na yun. Oh, pag narinig mo na, huy, hala, i-thrown out pala tayo outside. What does it mean? Pag i-thrown out ka, now listen, ano ka na kaagad? Impyerno na kaagad? Pakinggan nyo, mga kapatid. Possible meaning. Discipline. Oh. Tingnan mo ang Matthew chapter 18, 15 to 17. Anong sabi? Pag mag-confront ka, pag hindi makinig, kayo muna. Pagkatapos, pag hindi makinig, dalhin sa church. Pag hindi makinig, anong sabi? Cast out as a heathen. Consider that believer as a heathen. Disiplinahin. The word eblete etsu is possibly disciplining him. Matthew 18, klaro, consider him as a heathen. Kapatid at mga kaibigan. Number 2, loss of reward. 1 Corinthians 3, 14 to 15, ang context dyan, about sa reward. It's not about salvation, mga kapatid at mga kaibigan. It's about reward. Wala kang reward sa langit kung yan ang buhay mo. Nakakalungkot, wala kang reward. Pinakamasarap nga kung magka-reward tayo dito sa sanlibutan, ano? Kung nagtatrabaho ka, bibigyan ka ng reward at the end of the year. Best blah blah, best ganito ganyan. Di ba ang sarap sa feeling, lalo na sa langit, mga kapatid at mga kaibigan. So be careful na hindi po mawawala ang ating reward. Okay? Na number 3, temporal judgment. Hindi eternal condemnation. Kagaya ng 1 Corinthians 5:5. Yung nangangalo niya, yung ginalaw niya yung inaina niya, yung stepmother niya, anong sabi ni Pablo? Ito ang totoo ha. Ang sabi ni Pablo, ang act ni Pablo, yung titingnan nyo. Kasi ang totoong osas, nagdidisiplina yan. Dinidisiplina yan ng Panginoon. It's either sa church, pagsubok sa buhay,
magkakaroon ka ng mga masakit talaga. Hindi ka ma-enjoy kapag isang tupa ka tapos gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka ma-enjoy. Yung mukha mo parang mukhasim. Hindi ka talaga ma-enjoy. Kasi nga, sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. Kaya hindi enjoy yan. Kapag ang tao na enjoy sa kasalanan, is ibig sabihin yan, hindi siya tupa. Mga kapatid, mga kaibigan, anong ginawa sa taong to? Si Paul sabi niya, huwag ipagpatuloy yan. Ibigay niyo ang katawan niya kay Satanas. That is casting out. That is throwing out. Throwing out to Satan. Parang, iba lang si Job, mga kapatid, si Job kasi mabuting tao. Sabi ng Panginoon, sige, galawin mo lahat sa kanya. Huwag lang ang kanyang kaluluwa. Parang ganun ang pag i-turn over ka kay Satanas, wala na. Yung nangyari kay Job, sabi, Lord, isa lang ang Job talaga. So pag sabi ni Pablo, turn over yan kay Satanas, ang physical. At saka yung kanyang kaluluwa, merong interpretation dyan. Nagdebate sila, yung might be, akala nila, tama sila. Might be saved. Might be lang, hindi pa sure. Pag sure, alam mo bang Greek, ano bang history niya, bakit might be yan? Maybe next time we'll talk about that, no? So, ito mga kapatid, mga kaibigan, that's the meaning of the word eblethe, etsu. Alright? Now, ito mga kapatid, another word is fire. Yan. Tingnan mo, pastor. Tinapon sa karagat-dagatang apoy. Sino sabi sa iyo na karagat-dagatang apoy yan? It is a metaphorical term for purification. Tingnan mong 1 Peter 1:7. Kung sa impyerno ang fire dyan, wala na. Wala to. Anong sabi ng 1 Peter 1:7? That the trial of your faith being much more precious than of gold, that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise in honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Hindi ibig sabihin, pag nakita mo fire, yun, impyerno na yun. Ano mga kapatid, mga kaibigan, kasi sabi nga ni Kristo, kayo, na kayo, pure na kayo dito, lilinis ko na kayo. Ibig sabihin, nilinis ko kayo, itapon kayo. Bakit? Ano ba? Keeps on cleansing nga eh. The blood of Christ keeps on cleansing us. What Christ has promised, He will finish until the day He will come. Yun ang aming pinaniniwalaan, mga kapatid, mga kaibigan. So pag nakita mo ang fire dyan, pure. Sa Greek word is pure. Fire. Metaphorical term yan for purification. I-purify ka ng Panginoon. You will be thrown, i-disiplina ka, gawin kang heaven, ibigay kay Satanas yung physical mo, temporal, but not eternal damnation. Kasi nga ang fire dyan, 1 Peter 1:7, purification yan eh. You will be purified by fire. Ano pa mga kapatid? Now notice who will throw them in the fire. Kung impyerno ito, basahin nyo daw ang verse 6, kung sinong magtatapon doon. Puntahan natin, John chapter 15, verse 6. Tingnan nyo If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them. Teka lang. Ang tao ba magtapon sa tao sa impyerno? Doon pa lang, ang nalalaman ko, parang angel ata Pero angel ata yung magtatapon bakit tao ang magtatapon sa tao sa impyerno? Pagdating doon sa impyerno, tao ang magtatapon. Sino bang tao magtatapon doon? Men, plural. Third person plural. And men gather them and cast them into the fire. Kapatid at kaibigan, it refers nga talaga sa purification dahil nga pag i-purify ka ng Panginoon, gagamit siya ng mga tao. Yung kapatid mo mismo, yung kamag-anak mo, yung mga kapitbahay mo, i-purify ka niyan. Kaya kung mag-careful sa mga pangyayari sa kapaligiran, baka purification yan sa iyo.
hold your peace. Huwag kang maghalit kaagad. Kasi nga, baka nga ginamit ng Panginoon yung mga taong yon to purify you. Ang verse 6, alam mo na hindi yan sa impyerno. Kasi wala sa record sa Bible ang tao ang tatapon sa tao sa impyerno. O di nagkamali ka doon, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? Now, punta tayo, ano pa? 2 Peter 2:1, ito, parang mahirap to, pastor. Hebrews 6:4-6, ginagamit. May nagsabi doon, si Pastor Medel, hindi yan makasagot sa 2 Peter 2:1, yung bot dyan, bot. Ito, mga kapatid, ang salitang bot, enlightened, tasted, at partakers. Remember this, mga kapatid, huwag niyong kalimutan to. In literary and rhetorical terms, this is often referred to as objective description or external realism. Alam niyo kapatid, meron akong book na sinulat ngayon. Aywan ko lang kung kailan matatapos to. Hindi ko pa natapos. Habang kasi ako nagsusulat ng libro, nag-aaral din ako ng mga literary and rhetorical terms, no? So, dumating ako dito sa objective description at saka external realism as an author, no? Kung author ka, dapat alam mo ang objective description, external realism. Anong ibig sabihin nito sa literary and rhetorical terms? Ginagamit ng mga author to. Ito, mga kapatid. And it describes a technique where the writers focus on the outward, observable qualities of something or someone, such as appearance, actions, and external features, without, now listen to me, without delving into the internal thoughts, feelings, or psychological, spiritual states of the subject. In other words, mga kapatid, mga kaibigan, ang salitang yan, these are terms used by the apostles to convey outward description without inward application, to describe a spiritual defection which is apostasy. Kasi nga ang mga tao to galing sa loob. Paano mo i-describe ang taong galing sa loob? Na siya ay nandun sa loob. So ginamit ni Pablo ang bought, ang enlightened, ang tasted, ni Peter pala ang bought, si Pedro sa Hebrews, si Pablo, ginamit nila yon to describe apostasy. To picture what is spiritual defection? Apostasy. Nasa Bible kasi ang apostasy. Anong apostasy, mga kapatid? Example, gumamit ba ng Panginoon ng objective yung sa term, mga kapatid, ito example, Acts chapter 10. Listen. But Peter said, "No, not so, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean." And the voice spake unto him again the second time. Anong sabi ng Panginoon? What God hath cleansed, that call not thou common. Now, may I ask a question? Kung may spiritual meaning yan, ibig sabihin, ligtas din kasi cleanse eh. Ang sinabi ni Peter doon, bought. Ang sinabi ng Panginoon, cleanse. Anong ibig sabihin? Spiritual. Meron bang spiritual application na yung mga animals na yun, maliligtas din? Kasi ang gamit ng Panginoon, salita, cleanse, nilinisan. Kaya nga sabi ni Pablo, Lord, ayaw kong kumain kasi nga hindi pa ako nakakakain ng mga unclean. Ang sabi ng Panginoon, what God has cleansed. Anong ibig sabihin yan? That is physical lang, physical description. It doesn't talk about any spiritual application. Ibig sabihin, ligtas ang mga animals na mga unclean nung una. Mga kapatid, kapag hindi ka kasi writer, ito lang ang problema. Nung tayo ay nagsusulat, nag-aaral din tayo ng GPT, nag-ano ka doon, nag-enroll ka, Midjourney, ano pa yun, mga DALL-E, mga Claude. Pinag-aralan natin yun para hindi tayo mabitin sa pagsusulat, mga kapatid at mga kaibigan. Nag-aral din tayo ng literary. So, na-encounter ko itong term na ito, mga kapatid at mga kaibigan. Ang term ay objective description or external realism. Huwag niyong kalimutan yan. May example, biblical, ang Panginoon mismo gumamit yan.
Oh, external lang yon, external, but no spiritual application. Yan ang apostasy. Mga taong nag-apostatize. To describe na galing sila sa loob, ginamitan ng salitang both, enlightened, tasted, partakers, pero walang spiritual application yon. That is what we call external, no, mga kapatid, yung sinabi ko kanina. Right? Now, ang Psalm 74, ginamit din ito, verse 1. Ang sabi, "O God, why hast thou cast us off forever? Why that thine anger smoke against the sheep of thy pasture?" O, tingnan mo, i-cast off talaga forever ang sheep. Tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan. Now, kung meron kayong Bible, may salitang mas chill dyan o sa taas. O, dyan pa lang, maintindihan mo na ano yung sinasabi dyan. O, mas chill means contemplation. Now, listen. Contemplative versus declarative statement. Ano ang ibig sabihin ng contemplative statement at saka declarative statement? Yung verse 1, ano yun? Contemplative o declarative? Oh, anong ibig sabihin ng declarative? God allowed the writer to express sa kanyang mga hinaing, sa kanyang dinaramdam. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi yun declarative, question mark nga eh. So the psalmist is expressing intense anguish in a sense that God's abandonment feels unending. Yun ang contemplative psalmist. God allowed that to any writer. Huwag mo gamitin yun. Hindi yun declarative eh. Contemplative yun, kapatid. No? Ito pa, contemplation ni David. Naligaw ako na parang tupa. Hanapin mo ako, Panginoon. So si David mismo sumagot sa kanyang tanong. No? Oh, promise yan, Panginoon eh. Anong exil sabi? Sabi ng Panginoon, ang Panginoon, ako mismo ang hanap sa aking mga tupa. Aking ilalapat ang gamot. Aking palalakasin ang aking mga tupa. In rhetoric Hebrew parallelism, it is emphatic action of God Himself, not the sheep. Oh, kita mo, emphatic yan mga kapatid eh. I-compare mo ang declarative, i-compare mo ang contemplative at saka emphatic o declarative. Ang layo. So wag mong gamitin ang Psalm 74. That is pasok, hindi yan mapasok sa contradiction, no, na statement. Alright? So yun lang mga kapatid, mga kaibigan, naubos ng time ko. So meron pa tayo siguro mga 5 minutes kasi late tayo kaninang pumasok. So may ito yung 5 minutes question and answer. Kung meron pang mga verses na kalimutan ko, ito kasi yung pinakamahirap ng mga verses na lalong-lalo na 2 Peter 2:1. So alam na ninyo ngayon kung anong ibig sabihin yan. Alright? So maraming salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Back to you, Russia. Okay, bro. At dito tayo sa question and answer. Question dito. Sabi ni Pastor Jeff T. Orieta ng PAM, paano ba malalaman kung ligtas o hindi ligtas ang tao? Malalaman lang yan, Brad, pag at the end of his life na lang talaga, no? Kasi nga yung stand natin dito, kapatid, ang sheep talaga ay i-rescue, no? Magbalik yan loob bago mamatay, mag-confess, mag-repent. So yan po, no? Ang mga makikita nating palatandaan. Pero sa atin lang yon, yung opinion, physical, yon, judgment without any spiritual application. Diba? Yun ang ginagamit ni Pablo din ni Peter. So, objective description ang tawag doon or external realism eh. So, tao kasi tayo, di natin alam kasi, mga kapatid at mga kaya. Hanggang doon lang tayo, objective description at external realism. Question dito ni Michael Ronas, sa 1 Corinthians 15:2, the word if ye keep in memory. Paano po pag hindi na nakip? There are times, alam ko hindi lahat ng panahon you can keep in memory, no? The word of God and the teaching of the Lord. So, magdasal tayo guys dahil sabi ng Panginoon na the Holy Spirit will teach us
everything what the Lord Jesus Christ has taught. Nasa dyan yan, no? Ang Holy Spirit. So, ako bilang pastor, wala akong stress sa mga membro ko. Ngayon, bilang Calvinist, di ako na-stress mga membro na pasaway. Kasi alam ko na kung meron silang Holy Spirit, mababago yan. Just wait for the right time. Question dito, if salvation is unbreakable, why does 2 Peter 2:20 verse 22? Ano daw yun, Brad? Kung unbreakable daw yung salvation, ano daw yung 2 Peter 2:20 verse 22? Tingnan natin kasi yan ang example na hindi natin maano lahat. 2 Peter 2? Yes, 20 verse 22. Okay. Hindi ito sheepdog ito kasi explicit ang sinabi dito But it happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. So, talagang address sa dog ito. Thank you very much. Hindi ito sa sheep. So, labas tayo dito. Explicit yan para sa mga dog. Okay, sabi ni Reggie de la Cruz, ang tanong, kaninong katuruan ninyo natutunan na ang batayan ng paniniwala ninyo ay kinuha ninyo sa mga talata ng Biblia? Kanino? Base. Yeah. Tama, no? Kanino? Di sa Bible. At of course, sa Bible kasi sabi ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon ng gift, no? The pastor teachers. Now, sa Ephesians 4:11, yung teacher doon, sabi doon sa Greek word, doctor, master, teacher. So, yun yung mga binigyan ng gift ng Panginoon ng mga nag-doctorate, nag-masteral sa linguistic and contextual study. So, doon namin kinukuha yung mga study, mga concordance, mga Greek subjects, nag-aaral kami doon. So, by the gift given to the Lord Jesus Christ to the church, ginab namin yun. Dapat may doctor at masteral din yung mga teachers natin, sabi ng Panginoon yun Okay, Andre Cotejo, shoutout sa kanya. Kay Ray Pilapil Jr. ng MCGI, question po. Sana ba yun? Nawala yung question, wait. Nawala ang question. Baka medyo natabunan kasi ng iba. Punta lang tayo sa taas. Tingnan natin yung question ni... question po, what is your contextual understanding ng Ephesians 2:8 verse 9? Sabi ni Ray Pilapil ng MCGI. Yes, paboritong verse namin yun For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, not of works, lest any man should boast. Ano yan? From 8 to 9. So, wag nating putulin yon kasi continuation yon. So, ibig sabihin, yung gift na yon, hindi yun galing sa ating respond, kundi galing yun sa Diyos. Instrumental lang ang faith doon. So, yun ang verse ng Osas ata yan. A question pa dito, bro. If believers are always secure, why does Paul say in 1 Corinthians 9:27 that he could be disqualified? Yan, ang context dyan, basahin nyo. It's about reward, So, athlete kasi ang pinag-usapan dyan. So, pag ang athlete na disqualify, hindi na siya makapaglaro, no? Hindi na siya makatanggap ng aral ng salita ng Diyos. So, yun lang at maraming salamat. Brother Rasha, thank you very much. At sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat sa inyo. At God bless po sa inyong lahat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Rene Midal mga kapatid. So abangan nyo siya lagi dito sa Rasha TV. Every Sunday yan, 7 PM mga kapatid. Kung meron pa kayong mga katanungan dyan,
please wag kayong mahiyang magtanong dahil susubukan pa ni Pastor Medel na sagutin ang every question niyan dyan sa ating comment box mga kapatid at doon sa mga magtatanong pa sa ating mga after ng live, no. So please follow Russia TV mga kapatid, Russia Debates TV sa YouTube channel at si Pastor Rene din dahil meron siyang content din sa kanyang profile, so you can pwede kayong bumisita, mag-follow kayo kung gusto niyo magsuri sa Reformed Baptist mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.